simply mentioned 100%. That's a very broad answers. Hindi yan specific na sinabi ni Paolo nagdi-date kami ni Kimi. Paolo mga kachika, wala namang inamin talaga. Ang sinabi niya lang 100%. Di ba? Ngayon, bakit nila babanatan? Okay, mga iba sa inyo, hindi pa ito napapanood. Anyways, panoorin natin para maliwanagan tayo sa totoong pangyayari. Let's go! My first question. Yeah, no? My first question was, did you observe that your characters as Vincent Cabrera And Stella. and Stella Morales, Oh, di ba? the power emanates from your refusal to do things for people, for other people. Yes. Diba? That was my first question. And they answered it splendidly. Okay naman ang answer nila. Ayun, yun yung sinagot mga chika ni Paolo ng 100%. Okay? So, may follow-up question. Ayun na yung tanong mo na which I mouth. So, I said, can you tell us with urgency and immediacy The real the real score between you two? Si Paolo answered immediately 100%. Okay. Okay. So I was You took it as I was delighted kasi parang he was man enough to admit the relationship. Yun ang dating. Di ba? Sa ating lahat. Di ba parang Kasi, 100%. Di parang you were in a relationship. Di ba? Eh kaso, he backpedaled. Oh, yun. Ang sabi, Mga chika, ito ang nangyari dito, yung sinasabi ni Alex Brosas sa pananaw niya. Okay? Again, sa pananaw niya. Hindi ito sa pananaw ni Paolo, hindi sa pananaw natin. Sa pananaw niya, umamin daw si Paolo sa relasyon nila ni Kimi. Okay? Yan yung pinupunto niya rito sa interview na to. They admitted. Okay? Kaya, nung sinabi to, na 100% umamin, okay, and then nag-backpedal, biglang bumawi. Biglang kumambyo pabalik, biglang nag-deny. Okay? Nung, pakinggan nyo ito mga chika, nung si Paolo ay ikikinumpara kay Eko, biglang sinabi daw ni Paolo, I didn't admit anything. So, ang pinalalabas ni Alex Brosas, si Paolo, nung ikinumpara siya kay Eko, doon siya parang at let's say, naging emotionally affected. Parang nagalit or ayaw i-compare, nag-ego, nagtaas ng pride. Yun yung pinalalabas na konteksto dito. Okay, umamin, pero nung ikinumpara kay Eko, hindi nag-admit pala. So, tuloy natin to mga kachika. kasi sinabi ko sa kanya, before, when you thank answer you. 100%, that you are like parang Jericho. Thank you, because in my book, the first guy, the first celebrity who admitted yung relationship issue was Jericho Rosales, and you are now the second one. And nag-backpedal si Okay. Wala siyang sinabing umamin I did not admit, sabi niya, I only said 100%. Question. I think people don't understand where the Jericho comparison came from. I think they have to So, understand. ayan mga chika, yung sinasabi naman dito ni Alex Brosas, yung salita o yung comparison with Jericho, kasi in-interview daw pala nito ni Alex Brosas si Jericho, sa media ko naman ang The Lavender Fields. And si Eko, umami naman daw na silang dalawa ni Janine ay nagde-date. Okay? Umamin. Bright as day. Nagde-date kami. Di ba nagsabi ba si Eko doon ng 100% numbers or yung mga sabihin natin parang puzzling answers? Hindi naman eh. So, doon direktang umamin si Eko sa interview nila sa Lavender Fields. Eh si Paolo mga kachika, wala namang inamin talaga. Ang sinabi niya lang 100%. Di ba? Ngayon, bakit nila babanatan? Bakit? Di ba bakit nila ikukumpara kay Eko? Ang layo-layo ng sagot. Para alam nila kung bakit mo sinabi. Kasi pinapalabas nila na binastos mo si Paolo by saying Jericho, knowing that Jericho is now
the boyfriend of Janine Gutierrez, na dating Tama. kalab team ni Paolo. Hindi na alam ang logic behind it. Oo nga eh. Say it, Kasi sis. nga wala nga mga utak itong mga bashers na ito. O, di ba? Sinabihan niya pang walang utak yung mga bashers. Eh, siya nga mga kachika yung exactly na nagko-compare ng dalawang sagot na sobrang layo sa isa't isa. Ang layo eh. Sa Eko, sinabi yung Janine and I are dating. Nagdi-date kami, lumalabas kami, magkasama kami, together. Publicly niyang in-announce yan. Mga kachika, si Paulo simply mentioned 100%. That's a very broad answers. Hindi yan specific na sinabi ni Paulo nagdi-date kami ni Kimi. So nagbigay lang to ng impression or perception, okay? Na yung sinagot ni Paulo, umamin. Kaya ikinumpara niya kay Eko. Sino yung mali? Ito si Alex Brosas na nag-presume na umamin si Paulo, or si Paulo, mga kachika, na from the first place, he just answered very nice and respectfully. Di ba? Ang pagsabi ni Paulo ng 100%, sobrang, alam niyo yun, sobrang respectful, sobrang professional. Wala siyang inamin, wala siyang dininay. Pero kay Alex Brosas, ang pinalalabas niya, umamin na daw si Paulo, kaya niya ikinumpara kay Eko na umamin din before. So, sino yung ano ngayon? Sino yung masasabi mong may mali ngayon? Siyempre si Alex Brosas. Mali yung presumption niya, mga kachika. From the start, ba't mo sinasabing umamin si Paulo? Kaya ikinorek siya ni Paulo eh, di ba? Sabi ni Paulo, wait, I didn't admit anything. I just said the numbers. Yun lang. Which is totoo naman, numbers lang. Di ba? Itong mga to, nagbigay lang ng 100%, akala ka agad, presumption, nag-assume. Okay, na umamin na si Paulo, para siyang si Jericho dati umamin. Eh wala naman inamin. Di ba? So sila pa yung parang galit, okay? Sila pa yung parang nagagalit sa mga Kim Pao fans na inaatake siya. Kahit from the first place, siya naman talaga yung may mali. Di ba? Oh, batiin muna natin yung mga latecomers natin, si Queen Catherine. Jocelyn Ramirez, ito lang kasi pang paalis na sa score. Thank you so much for you, Chika Patrol. Thank you very much din, Madam Jocelyn Ramirez. Ayan. Jang D. Bet, ay si Queen Catherine, no? Tataas kamay. Hello, Queen Catherine, na-late ka ngayon. Madam Jang D, hay nako, naka-high blood po talaga ako sa dalawang yan. Me too. Okay, pinunod ko siya kanina eh. Actually, nung Sunday pa pala. Actually, okay naman ang answer ni Paulo. Nag-retract lang naman si Paulo kasi kinumpara siya kay wala lang. Kung hindi kinagumpare, okay na sana answer Paulo at hindi niya babawiin. Actually, Madam MJ, just to further explain or elaborate yung sinabi mo na yan, wala naman talagang niretract si Paulo eh. Wala. Nung sinabi niya na siya ay hindi nag-admit ng anything, okay, parang ipinaliwanag niya lang kung ano yung nasa side niya, kung ano talaga yung meaning ng 100%. Okay, parang ang niretract kasi, okay, liwanagin natin, and correct nyo lang ako kung mali ako. Kapag kasi sinabi mong niretract, for example, sasabihin ni Paulo, 100%, Kim and I are on 100%. Biglang sinabi ni Paulo, nung kinumpara siya kay Eko sinabi ni Paulo, sorry, we're not 100%. We are on 1%. Yun yung niretract. Bakit? Binawi niya yung 100%, ginawa niyang 1 eh. Okay? Ayun yung niretract. Binawi niya. Pero, nung sinabi ni Paulo, okay, na we are, Kim and I are 100%, okay? Tapos, kinumpare siya kay Eko. Ang sinabi niya lang, okay? Sa reporter, Alex Brosas, di ba? I didn't admit anything. I just said the numbers. Parang kinlaro niya lang. Wait lang. Ang pananaw mo, ang paniniwala mo, ang presumption mo, umamin ako sa 100%. Klaruhin ko lang, hindi ako umamin, pero nagbigay ako ng number, which means okay kami. Okay kami. Yan yung, parang natin ito mga chika, medyo sneaky answer. Sneaky. Okay, hindi direkta, indirect. Okay, na nasagot. Na napakaganda, napaka-logical way to answer para yung mga fans na yung kusang mag-formulate, okay, ng assumption. Okay, yung mga fans na yung kusang
Ano yung meaning ng 100%? Sila yung magsusolve na sa sarili nila. Ano ba yung nakikita natin? Ganon yun. Yun yung sinabi ni Paulo. Iba yun sa parang sinasabi ni Alex Brosas sa direktang umamin kagaya ni Eco. Yun yung pinalalabas Alex Brosas. Direkta daw umamin si Paulo kagaya nung ginawa ni Eco. Eh hindi naman, di ba? So, ayan. I was the only one who was brave enough during kaming Mhm. If you have to know, Jericho did not backpedal about it. Ayan. Sinasabi nila dyan, si Jericho daw hindi umatras. Hindi umatras. Eh, hindi naman talaga umatras si Paulo eh. Walang inatrasan si Paulo. Kinlarify niya lang. Nilinaw niya lang. Nilinaw niya lang kasi mali nga yung pag-unawa nito ni Alex Brosas. Nilinaw niya lang. Hindi niya binawi. Hindi, kasi kung sinabi niyang, niretract niya, ang dapat gagawin niya, wait, I'm sorry, hindi pala 100%, negative 100% pala. Wait, kanina sinabi ko 100%, iko-correct ko lang yan, 0% pala. Yun yung nag-retract. Hindi naman siya nag-retract, pinanindigan niya na 100% yung numbers na sinabi niya, pero it doesn't mean, okay, na umamin siya. Okay? He just simply stated numbers. Wala siyang sinabing oo, wala siyang sinabing kami, wala siyang sinabing nagde-date sila ni Kimi. Simply numbers. O, di ba? And those numbers, napakaganda ng meaning. 100. Okay, so that's just on me mga chika, no? And syempre, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala, pero against ako sa sinasabi dito ni Alex Brosas. Okay? Namin, nagpakatotoo, nagpakalalaki. Nagpasalamat nga yung Oo. apat kong reporters na Because eh. if you are in the business Sinabihan pa nila si Eco, nagpakalalaki. Ano ibig sabihin nila si Paulo? Hindi. Di ba? of show business, there are some questions na hindi ka naman pinipigilang tanungin, pero pwede mong itanong. At depende na yun sa artista kung sasagutin yun ng totoo at tapat. Nagkataon si Rosales, nagpakatotoo, nagpakalalaki. Honestly, if I were Kim Chu, when Paolo backpedaled, offend ako. Yeah. Honestly, kung ako si Kim Chu, mag-walkout ako nun. Bakit? Dahil pinabubuka mo sa akin, oo, 100%. Saan galing yung 100% na score? Hindi pala ito pag-amin. And I really find it that reaction of Kim, yung, bakit makakatulong ba yan sa ekonomiya? Oo, Diba? Kim, remember this. When you do your shows, I'm telling this out of concern, and I hope your handlers, your managers are listening to this. When you do your promo for your specific show, you are already Kim Chu. You are already a brand. You are already an icon. So answer like Kim Chu. Don't answer and mimic the actuations and the pagsagot of Vice Ganda. Huwag mong baklain. Pwede ka namang sumagot na, ay, Kuya Alex, ano po ba yan? Kailangan ko talagang sagutin? Kagaya nito this one. Nung moment, mga kachika, yung sinagot ni Kimi, okay, makakatulong ba sa ekonomiya ng Pilipinas? First of all, yung media ko na yan. Okay? Ulitin natin, media ko na yan. That is not a serious, okay, conference. Okay? Yung topic dyan, nag-i-involve sa sari-saring biruan. Hindi naman yan yung formal na parang nandun kayo sa isang long table, bawal mag-joke, bawal magpatawa, bawal ngumiti, bawal lumalakak. Hindi naman eh. Eh yung ibang reporter nga doon habang nagtatanong, kinikilig-kilig pa eh. Eh yun nga lang mga chika, informal na eh. Diba? So, that media conference is not specifically a formal media con. Si Sam nga eh, binibiro si Kimi, namimigay ng pera. Si Paolo, binibiro si Sam. Like, nakakasakit ka nang hindi mo alam. And so many jokes, di ba? Batuhan ng jokes, batuhan ng patawa. Because that media conference, mga kachika, is not a formal. Okay, hindi yan ginaganap sa Malacanang, hindi yan ginaganap sa simbahan. Hindi. Yung media conference na yon open for everyone, for tawanan, ngitian, naka-live, like lahat nagpa-participate, lahat nagbibiruan. Masaya eh. Kasi kung si Kimi, imagine itong dalawang juding na to, pangalan nito, kalatin natin pangalan nito, si Alex Brosas, tsaka si
Alwin Ignacio. Kung ang nagtatanong dito, okay, for example, si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, sample lang. Or for example, ang nagtatanong, Bishop ng Pilipinas. Okay, Bishop ng Simbahan. Or for example, ang nagtatanong, si Cory Didanes. Iyon mga kachika, hindi sasabihin ni Kimi yung makakatulong ba yan, presidente sa ekonomiya ng Pinas? No, because that's a formal conversation. Ito biruan to, ba't siniseryoso nitong dalawang juding na to yung sagot ni Kimi? Di ba? I mean, nilulugar lang ni Kimi yung mga sinasabi niya doon sa niche, doon sa topic, doon sa setup ng conference. Pero syempre, kung yung conference na yan is a serious conference, okay, formal conference, I doubt na sasagot si Kimi ng ganyan. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ito pinalalaki nila yung sagot ni Kimi, makakatulong ba sa ekonomiya ng Pinas. Alam nyo mga chika, itong dalawang to, kung gusto nilang makakuha ng spluk, ng tea, okay, kay Kimi tsaka kay Paulo, hindi mo pupwersahin, hindi mo ibabash. Alam mo, dapat nilang gawin, mga chika, suportahan na lang nila. Parang inip na silang mapaamin si Kimi tsaka si Paulo para may mapag-usapan sila. Sa sobrang inip nila, ayan, tinitira na nila. Okay, so, nasan yung patience dyan? Nasaan yung pagiging tunay na fan dyan? Di ba? Kayo, mga chika, mukha bang formal yung media ko na yun? Kung formal yun, nagtatawanan sila sa Milby doon. Di ba si Paulo, niloloko niya si Sam, and si MJ Felipe, pinagjujujot niya sila Kimi. Kasi yung mga tanong na yun, hindi naman yun formal, hindi naman yun yung dapat na very serious, very critical questions. Hindi naman eh. So yung sagot ni Kimi, appropriate lang yun sa setup ng media ko na yun. Di ba? Siya nga eh. Tingnan nyo ha. Sabi niya, dapat daw appropriate answer. Binabakla. Siya nga eh. Ang ganda-ganda nung sagot ni Paulo, sasabihin niya, pangalawa kang nagsabi sa akin yan, yung una si Eko, tama ba yun? Okay? Bato niya ngayon kay Alex Brosas yan. Ikaw Alex, tama ba yun? Ang ganda-ganda nung mga tanungan, i-compare mo yung isang professional actor sa isa pang professional actor na current boyfriend nung babaeng na-link sa kanya before, and yung actor na yun is mainit pang pinag-uusapan na nambastos kay Kimi, di ba? Kung sila aware sila sa mga nangyayari sa paligid nila, and kung sila professional din. O, di ba? So, binabalada na si Kimi tsaka si Paulo. Well, mga chika, ito na ako, pinagtatanggol ko na yung team pound natin. O, tabi natin.